Pero yung sa Kabataan Party List, kaya ko sabihin diretso Kabataan Party List Meron kayong miyembro na napapatay bilang NPA Hindi nyo kinokondina. Kung kinokondina nyo, baka mag-stand kami kasama ninyo sa pagkondina ninyo. Hindi nyo kinokondina Diyan nagsisimula yung vagueness ng red tagging at academic freedom 'Di ba? Pag hindi mo kinokondina, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami, makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata napaparusahan na nag-vandalize doon, Viva CPP NPA. But if you do that vandalism, siguro sa UST o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize nun at anong student organization nun. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga naggaganon. Yun yung pinaka-minor vandalism. What more in recruitment? Nandiyan si Kate, galing UP Diliman mismo. They became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na nire-red tag na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnus ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA. 'Di ba? Isipin na lang po natin, karamihan naman dito merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag-aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak ninyo, papayagan ninyo ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama. Baka pag patungkol na sa ating mga anak, magiging aktibo tayo. Pero pag anak ng iba, hindi tayo ganun ka-aktibo. Ito sinasabi ko sa gobyerno in the past 6 years. Pinapasweldo tayo lahat bilang opisyal ng gobyerno. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. I am not saying na tutukan yung pag-demolish dun sa ideology, dun sa ideas nung bata. Kasi ganun rin naman sa akbayan Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders, lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Sa atin, kung meron tayong mag-aaral, meron tayong estudyante, meron tayong kabataan na napupunta sa bundok, hindi na nga kailangan sabihin na dapat ma-alerto na tayo. Ang tagal-tagal na nung problemang yon. Alam nyo, nare-realize ko kung anong problema dito sa atin sa gobyerno The problem is so big na iniisip natin sa gobyerno, hanggang kailan ba termino ko sa NYC? Hanggang kailan ba termino ko sa UP? Hanggang kailan ba termino ko sa Senado? Hanggang kailan ba termino ko bilang mayor o barangay captain? Naku, yung issue na yan, di makakatulong sa akin yan sa karir ko. Kasi mawalan ka ng boto. Mapaaway ka pa sa school mo. Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa 100 milyon dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila. Nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin, marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan gusto ko rin itanong yan ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong sinasabi. Hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits. Napatay yung anak nila ng NPA. Pero pag mayroong napatay na NPA, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo. Dating member ng karapatan and everything, democratic, ganito yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan,
is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies at ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion eh. Pero when your students, your members, bear arms against the government, against our republic, dapat na magsalita yung universidad. Na yun, hindi namin tinotolerate yun. Hindi yun, pupunta tayo sa Senado, dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng senador. We contribute to the vagueness of the problem. Kung si Raul Manuel, kinokondena niya yung members na napapataya sa NPA, tapos ang usapan. He is not tolerating. If UP and PUP condemn alumni members who become NPA or students who become NPA, tapos ang problema. But as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day, we tolerate on regular days for it to happen. Siyempre dito, pagharap natin sa senador, gusto natin na makaalis na dito, mabigay sa senador kung anong gusto niya marinig. Ganun rin pag budget hearing. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, marami dito, pinapasweldo ng taong bayan at ng gobyerno. At habang nandito tayo, mandato natin ipatupad ang batas na dalhin ng mga kabataang Pilipino towards nation building, create productive activities for the Filipino youth. Ito, last na sir. Dito kasi sa sinasabi natin dito, enjoin the Filipino youth to become nationalistic and patriotic. Who will say kung ano yung sense of patriotism? Kasi naging LFS ako sa UP Los Baños eh. Pwede natin sabihin na ang pag-bear ng arms is a very patriotic act. Kaya nga sasali sa Kabataang Makabayan eh. KM eh, Makabayan nga eh. Who will tell those students that those activities are not really nationalistic, patriotic, and contributory to nation building? Magulang? Paaralan? Ako sinasabi ko na ngayon, dapat merong mag-draw the line do sa mga activities ng mga mag-aaral. Hindi dun sa ideas, kahit dun na lang sa pagkondena. Ang tanong ko, kinokondena ba ng mga paaralan, yung mga alumni na nag-NPA? And lastly, bakit sa lahat ng state colleges and universities, bakit meron tayong D&D accord with UP and PUP? Alam nyo, ito nakaka-contribute dyan eh. Bawal pumasok yung government troops sa UP o sa PUP. Dati nga may naghahasa sa UP Diliman, kailangan pa magpaalam ng PNP bago makapasok. Nandun na yung naghahasa, nandun yung bangkay. Malapit sa checkpoint ng UP Diliman. Why, bakit tayo merong ganong accord? Eh nagagamit yan, naabuso yan ng ibang NPA. Pag bumababa sila sa metropolitan area, syempre doon sila tatambay sa area na hindi pwedeng makapasok ang tropa ng gobyerno. How come na meron tayong government-funded institutions na bawal protektahan at i-secure ng tropa ng government? Diba? Yun lang po ang sinasabi ko. And yun po, madami ako masabi dyan. Kaya lang for the past 6 years, talagang pagod na ako dito sa issue na ito. At tinuturo na nga ng mga dating rebelde, nagaling rin sila dito sa school natin, ayaw pa natin talagang tutukan kung sino yung nagre-recruit dun mismo sa campuses natin. Yun lang po. Thank you, Ayusi Cardema. Indeed, it is really true. A problem cannot be solved if you do not recognize that as a problem. So, yun. Pwede natin pakinggan si Bobby Sibiliano. Ito yung father ng latest na nawawala na estudyante ng UP Los Baños. You have the floor, Bobby, please.
Good morning, Your Honor, Sir Senator. May I read my opening statement? Sige, Bob, go ahead. Ako si Bobby Sabillano, kasama ko ang aking asawa, si Ruth Sabillano. Kami ay galing pa sa San Francisco, Agusan del Sur, Mindanao. Iniwan namin ang 3 bata namin, mga anak, para pumunta dito sa Senado. Dahil wala na kaming matakbuhan. Desperado na kami, nawawala na kami ng pag-asa. At ang eskwelahan ng anak namin, ang University of the Philippines, Los Baños, pinabayaan ang aming panganay na anak na si BG Ibon na dalhin ng League of Filipino Student UPLB na nagdala sa kanya sa Cavite para maging NPA at sinira ang mga pangarap ng aming pamilya. The first time na nakausap ko ang high official sa UPLB, ang sabi sa akin na kung ano ang gustong gawin ng estudyante, hindi nila pipigilan dahil nasa tamang edad na sila. Freedom of expression daw yon, sabi sa akin. Hindi naman saklaw ang dormer at estudyante kung kung nasa labas ng dorm at sa klase. Dahil adult na sila. That's why the logo of UPLB ay walang saplot. Ang ibig sabihin, malayang maka-express ang mga estudyante sa labas ng dorm at sa klase. Sa pagka-desperate ko, pumunta ako sa Presidential Action Center para i-report ang pagkawala ng aking anak na si BG. Yun ang daan para makaharap ko ang UPLB Chancellor at ang iba pang opisyal nito. Pero sa lahat ng tanong ko, ramdam ko na meron silang tinatago at pinoprotektahan. Tinakpan nila yung mga organisasyon nagdala sa aking anak sa kapamahakan. Yung mga estudyante na nireport ko na nagbigay sa akin ng NPA confession letter daw na galing ni BJ. Binigyan ako ng SIM card at pinabili ng keypad phone para doon daw tumawag si BJ sa akin. At pinapadownload ako ng Signal apps para doon din daw a sort of communication. Pinoprotektahan nila. Yung anak ko ay UPLB student din. Hindi ba Bob, ni... excuse hindi, me. Sino yung nag-communicate sa'yo? Nagbigay pa ng simpak para Dalawang makumilit ang anak mo? council student, sir. Ang pangalan? Pangalan, Naiselmi Bisaya at Kumsek, kindly take note of the names at imbitahan natin next hearing. Pangalan? Naiselmi Bisaya, Naisel May Bisaya. a graduate student of BS Electrical student. Graduate na yan siya. Yes, sir. Anong business niya doon sa UP? Bago-bago lang nag-graduate yung nakaraang August 3. Ano pang isa? Si Pangalan? Calvin Luigi Sarzuelo. Calvin Luigi Zarzuelo. Garzuelo. Zarzuelo. Zarzuelo. Yes, sir. May mga picture ka nito nila? Yes, sir, mayroon. Bigyan mo kami ng picture para mapaimbitahan natin sa next hearing. Yes, sir. Ha? Yes, Your Honor. Ito namimihasan itong mga bata, ito pang-recruit ng mga kabataan na para pumunta sa armado. Kailangan mananagot itong mga tao na ito. Imbitahan natin, no? Next hearing. Kumsek? Yes, sir. Sige, continue. Nang magsabi ako na i-report ko sa mga ibang agency at media, parehas ang sagot ng estudyanteng nagbigay ng SIM card at ang UPLB administration. Kapag ni-report ko daw, mas lalong mapanganib si BG. Sinong UP administration na nagsabi niyan? Na-meet ko, sir, yung BP Chancellor, Ano? BP Chancellor ng Student Affairs, BP Councilor? Vice Chancellor ng Vice Chancellor? ng Student Affairs. Andito siya, andito. UPLB, sir. UPLB? Oo. Ito. Diliman pala ito. Anong Vice- pangalan niya?
Pangalan niya is Janet Salva. Janice Salva, in-invite mo. Janet Salva. Next hearing, kung hindi yan mag-report, hindi na nag-report ngayon, hindi nag-attend, di ba? Pasyukos natin. Kung ayaw, di pa-issuehan natin ng warrant sa Senado kapag ayaw pumunta dito. Sampina. Pa-issuehan mo ng Sampina. Then, tingnan natin kung gaano katigas yung mga bata na yan. Please continue, Bobby. So, yung isang BP Sandalor ng Academic Affairs is na-meet din ko yun. Anong sabi niya? So, ang sabi nila is parehas lang ng estudyante na nagbibigay sa akin. Kapag ni-report ko daw, mas lalong mapanganib si BG, pati kami sa pamilya niya, mga kapatid at kaibigan at kaklase ni BG. Bakit ganito gusto nilang itago ang pagkawala ng anak ko at hindi ipaalam sa mga agency? Nganong ihadlok man ninyo ako nga unta tabangan ninyo ang among pamilya para mabalik si BG? So, naamoy polis sa sulod sa campus nga dili man kagawas para pangitaon ang bata kung asa. How old is DB? BG is 22 years old, sir. 22. Your Honor, 22. So hindi na minor. Yes, yes, Of Your Honor. age na. Oo. Go ahead. Nag-promise sila na puntahan ang grupo, ang kilusan, nandoon, nag-community works ang aking anak para panaugon at pababain si BJ. Kahibalo di ay mo kung asa pangitaon ang mga estudyante kong mamising. Bakit hindi nyo ginawa nung hindi na nag-attend ng klase yung bata last March? Baka nasib pa natin si BJ pag hindi na, para hindi mag-NPA. Nganong ang faculty ang makighangyo sa student organization para ipagawas ang anak ko. Dili ba kamo ang otoridad o kamo nay karon ang sunod-sunod na lang sa mga nag-recruit kay BJ? Sa UPLB administration, nagsalig mi kaninyo nga sa pag-eskwela ni BJ Ibon sa UPLB, mahimong maayo ang iyang kaugalingon. Safety unta Bob, siya. sandali. Pwede mo itagalog. Huwag mo ibisaya. Kung kaya mo itagalog, ha? Oh, sige. Okay, Kasi, sir. Okay, para maintindihan kasi nire-record yan dito. Please. Paningkamot lang, magtagalog. Sa UPLB administration, Asa na po ka? Translator. Nahirapan ka na. Ha? nawala ko, sir. Sandali lang, sir. Sige lang, kung ikuan ko lang, i-translate ko lang. Kung magbisaya ka, i-translate ko lang. Sige, continue. Translator muna ako. Sige. Sa UP administrations, nagsalig mi ninyo nga sa pag-eskwela ni BJ Ibon sa UPLB mahimong maayo ang iyang kaugalingon. Puhunong sa... I trust... Hinto muna. Sa UP administration, nagtiwala ako sa inyo na yung pag-aaral... Anong pangalan ng anak mo? BJ Ibon. BG. Yes, BG Ibon? Your Honor, BG Ibon na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Yes, Your Honor. Continue. Safety unta si BG kay dormers man sa Wawins Residence Hall sa sulod sa UPLB campus. Safe sana Safe. si BG Ibon dahil naka-dorm siya sa loob ng UP campus. Pero hindi pala safe. Hindi pala safe kasi nawala. Kasi nawala. Sige, go ahead. Kasi yung March 23 ng hapon, hindi na nakabalik si BG sa dorm. Galing pumunta ng isyo
ng 2 p.m. pero hindi na nakabalik. Unsa nga gihimo sa UPLB para ipabalo sa kanamo? Walang notice na binigay ng walang tawag na binigay ng Women's Dorm or UPLB administration na nawala na ang aking anak since March 25 pa. Even tumatawag, tumatsat sa akin kasi sa Form A ng Women's Residence Hall, nandyan ang aking name, contact number in case of emergency sa aking anak. Bob, break muna. Professor Agpawa, pasensya ka na, wala dito UPLB. UP Diliman lang muna tanungin ko, at least this is pertaining to student affairs. Meron ba kayong pulisiya na kapag ang estudyante ay hindi na pumapasok? In her case, March pa, nawala ang bata. Yes, hindi na Your pumapasok. Honor. Yes, Your Honor. March pa. Hanggang lately lang, wala man lang ginawa ang school na makita sana ng teacher, hindi na pumapasok. Dapat i-refer ito sa administration and the administration will call up the parents na ang anak nyo hindi na pumapasok. Wala ba tayong ganong pulisiya? You have the floor. Yeah. Dali lang, Baba. Yes, Thank you, Senator. I may only be able to speak for UP Diliman Chancellor, but Senator, but we have that policy. In fact, we are increasing our means to establish links with the parents, guardians of our students. Usually, ang naka-indicate lang sa mga student profile nila yung parents. But because we have students who come from every nook and cranny of the country, ang nilalagay kasi nilang mga pangalan, kapag may emergency, either hindi makontak dahil walang signal sa lugar, o mahirap papuntahin sa Maynila upang tumugon doon sa concern ng anak. So we've been trying to get our students to also identify the names of their closest relatives in the metro. Minsan nga kahit yung significant other nila o kaibigan, para siguradong meron kaming ma-inform o ma-contact kapag may mga instances na, in this case, nawawala, or in more common instances, pag nagkakaroon ng mental health concern yung mga estudyante, which is a prevalent concern among our students these days. Thank you. Saglit, konti lang siguro, Senator. Before the implementation of the data privacy law, actually malaya nga yung universities dati to inform the parents of their children's grades. Dahil lalo pa nun, minors pa, so okay lang magpadala. But with the implementation of the law, of the said law, hindi na siya naging feasible unless hingan din ng permit, ng consent yung student na mabigyan ng copy ng grades yung kanyang mga magulang. But what I'm saying, Senator, is that I think that's an added layer of I wouldn't really say a concern, pero added layer dun sa hirap din na ma-inform yung parents. But there are exceptions really. Halimbawa pag may mga life and death, threatening situations. Covered, meron bang taga-data privacy commission dito? Covered pala yan? Yung bawal i-share sa parents yung grades ng anak na ako nagbabayad ng aking tuition fee ng anak ko. Hindi ko alam kung ano ng performance ng anak ko. Pero anyway, you know the law. Yes. That's the law. Provided ba yan ng Senator. Data Privacy Act? Wala tayong magawa kung gano'n yun. Pero for us parents, di ba, parang I very know. I understand. ironic. If I may continue po, Senator. Pero as I was saying, may mga exceptions. Gaya pag may life and death situation, I think it's basic that we go ahead and inform the parents, the relatives, or the guardians of our students kapag may ganong instance na life-threatening. Or in some other instances, pag nawawala nga yung estudyante. Okay, Yeah. thank you. Thank you very much. Bob, continue. After you, we will ask DOJ their opinion about this. Continue.
Hindi ba na alarma nga BG Ibon is a graduating student coming first semester ng 2024-2025 school year. Wala nag-file ang aking anak ng leave of absence. Hing undang na siya eskwela lang, magundang na lang basta unta mas concern ka mo as educator para tawagan ang parents nga nung i-sacrifice ni BG ang cum laude studying niya. Hindi nag-file ng leave of absence si BJ, tapos hindi ba kayo na-alarma na hindi na siya pumapasok? Ano pa yung sabi mo? At i-sacrifice niya ang cum laude standing sa aking anak. Sayang, cum laude standing ng anak mo. Kinabang nito, NPA lang. Sige, go ahead, continue. Hindi ako doctorate o professor, sir and ma'am. Administrative staff ako sa Department of Education, Caraga Administrative Region, Division of Agusan del Sur. But I know that there are policies and guidelines that administrator must follow to ensure the safety and protection of students under their care, if they truly care. Pabalik ako sa Mindanao last July. Tinawagan ako ng isang Vice Chancellor ng Student Affairs. Ang sabi niya, hindi makababa si BG dahil nag-report ako sa Malacanang. At naka-high alert ang military. Sino itong Vice Chancellor na ito? Janet Salva, sir. Janice? Janet Salva. Janice Salva. Janet Salva. Janet Salva. Hindi, mitahan nga natin ito. Kung ayaw magkakuan ni Sampina mo, bakit ganun na yung pag-iisip ng mga tao sa gobyerno na ngayon? Continue. Kasi yung si Vice Chancellor is during pag-usap namin doon sa Office of the Chancellor, ay nag-promise siya na pumuntahan yung aking anak na nandun pumuntahan yung aking anak na nag-community service doon sa community. Yung pag-meeting namin. Saan ang community? Anong community? Hindi ko alam kung saan, sir. Kasi, Pero alam niya na nag-community service yung anak mo? Alam niya? Alam niya pag ni-reveal niya pag mayroon akong communication doon from Presidential Action Center. In the first time, for 2 weeks, hindi niya ni-reveal nga may alam siya na community service. Nahadlok ako og natingala na missing. Natakot ako at nagtataka. Bakit na missing? Na missing akong anak, nag-NPA, pero ika-offer sa UPLB, i-cover up ang iyang absences. Kasi daw, sinabihan ako na huwag mag-alala dahil hindi babagsak ang anak ko. Gagawin nilang internship kunyari ng ilang opisyal lang ang makakaalam. Mag-exam lang daw siya kung kinakailangan. How many parents na gaya ko na ganun ang aksyon ng isang university? Huwag na hanapin ang bata, ayusin na lang ang school record at hope na sana makabalik pa siya ng buhay. Sa amin ni Mrs., we don't care anymore kung mabagsak ang anak namin. Gusto lang naming bumalik siya sa amin ng buhay at maayos. Iuwi namin siya sa Mindanao para makita ng mga kapatid niya at hinahanap ng ang ate nila at ang lola niya. Noong July 12, nakita ko ang aking anak
na si BG sa isang picture na pinost sa League of Filipino Student UPLB. Immersion sa Lupang Tartaria, Cavite. Last June 16 na na-share sa Facebook ng Kabataan Party List Southern Tagalog. Bumalik ako sa UPLB at pinakita ko ang pictures at tinanong ko kung authorized ba ito ng school. Authorized daw, kaya nag-request ako na i-confront ang officers ng LFS UPLB. Pero ang sabi sa akin, binigay nila ang number. Tapos ako mag-contact sa kanila at hanggang ngayon wala pa silang binibigay na number. At sana maka-query ko sa mga organization just like Sakbayan UPLB, Anakbayan UPLB, Gabriela UPLB, Kabataan Party List Southern Tagalog at League of Filipino Student UPLB na alam ko ito ang mga posibleng membro sa aking anak para makapagtanong sa kanila on the situation of my daughter's BG Ibon. I am worried for myself. Sa akong bana-bana, if they really want to help the parents of a missing student, the administration can just call the UPLB student involved in the Cavite immersion and arrange a meeting, and the UPLB administration will reply to my query of the President Action na they will assist the family. Kasi ang reply sa university during the query of my whereabouts of my daughter sa Philippine Action Centers, Mr. Your Honor, is they will assist the family. Feeling hopeless more, nagpunta ako sa Commission on Human Rights sa San Pablo City to file a formal complaint. Later, nag-message ang Vice Chancellor to report na hindi kasali si BG sa Tartaria. Nisulod ko og baktas sa Lupang Tartaria. Pinuntahan ko ang area na nag-post ang LFS UPLB. Na-confirm ko sa community na doon pumunta ang aking anak si BG, kasama ng di kilalang mga tao. Mayroong mga estudyante din na kasama, marami. Nagpasalamat ako kay Senator De La Rosa sa tulong niya sa akin. Salamat kayo, sir, sa paghatag ninyong importansya sa AMOA, kay BG sa problema sa recruitment sa UPLB. My purpose here in this prestigious Senate hearing is to seek help and assistance to find my daughter's BG Ibon on where she is right now, and to let the public know that my daughter was missing since March 23, 2024. I know there are other parents na pareha kami sa sitwasyon. Tumigil sa pag-aral ang kanilang mga anak, whether sa UPLB or sa ibang state universities, or baka pati pa sa mga private colleges. Nag-stop sa pag-aral dahil nagsasali sa mga organisasyon sa UPLB katulad ng Sakbayan, Gabriela Anakbayan, Kabataan Party List Southern Tagalog at League of Filipino Student UPLB, na dinala sila para sa volunteer community service daw pero papunta pala ng NPA. Nakita ko sa Facebook sa weekend ang graduation ceremony sa UPLB na may rally mga estudyante. Kasama sana doon si BG kung hindi siya nahulog sa mga grupo na ito. Sinira nila ang aming mga pangarap at ang future ng aking anak dahil pinapayagan ng school administration na openly mag-recruit sa loob ng campus at mag-encourage na tumungo sa kanayunan ang mga scholars sumali sa NPA. BG Ibon, anak, kabalo ko nga dili nimo gusto nga sa maunga pamaagi kami mag-reach out kanimo. Imong ingon ayaw ipahibalo sa mga kalaban. Sa mga sundalo kay patyon ka. So, meaning, kinukonsider na ni BG Ibon na kalaban ang mga sundalo? Per rebel niya sa akin, Your Honor. Nag-text siya sa'yo? Tumawag sa letter. Tumawag? Oo. So, grabe na talagang indoctrination noon na kasi kinukonsidera niya kalaban ng sundalo. Yes, Your Honor.
Pero sukad sa pagduol na ako sa ila kay wala na ako ilaing pag-asa, wala sila gihimong dautan sa kuha. Sa atong pamilya, panghimakak ang istorya sa imong kauban kay ang mga sundalo ang nagtabang sa kuha para mangita nimo. Wala kay kaso sa gobyerno, wala kay warrant. Anytime makanaog ka para makabalik sa imong pag-eskwela. Ayaw pagtuo sa mga panghimakak sa NPA o sa mga ga-manipulate nga wala na laing paagi para i-correct ang injustice nga imong nakita. Tinuod, maraming problema sa atong nasod. Even bisad asa. Pero dili sa pag-NPA ang paagi. BG anak, mas maka-help ka sa katawhan sa tarong nga pakigbisog. Pagbaba, padayon sa iyong kurso, be the engineer that truly serves the people. Maluoy ka sa imong pamilya, sa imong mga igsoon. BG, maghulat kami kanimo, pauli na BG. Yun lang, Mr. Thank Your you, Honor. Bobby. Thank you, Bobby. I hope narinig ng lahat yung panawagan ni Bobby.